Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Ako po ang inyong si Papa Dudut. Samahan pong muli sa panibagong episode ng Papa Dudut Vlogs. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe sa ating episode ngayong araw na ito. Marami ang nagsasabi na maikli ang buhay ng tao. Ang kasabihan na ito ay mas lalo nating napapatunayan kapag may isang malapit sa atin na biglang namatay. Hindi kasi natin alam kung kailan mawawala ang isang tao. Lahat tayo ay darating sa kamatayan at ayaw man natin na mawala ng mahal sa buhay ay hindi natin ito mapipigilan. Ngunit gaano nga ba kasakit para sa isang taong namayapa na kapag ang mga taong mahal niya ay hindi siya napaglalaanan ng oras noong siya ay nabubuhay pa? Dear Papa Dudut, bago ako magkwento ay gusto ko lamang na sumaludo sa iyo dahil sa halos everyday na pag-upload ninyo. Libangan ko kasi talaga ang makinig ng mga kwento na binabasa mo kahit noong nasa radyo pa. Dito naman sa YouTube ay horror story ninyo ang paborito ko kaya naisipan ko na magbahagi ng aking kwento na kahit katatakutan ay nakakaantig pa rin. Ang pangalan ko nga pala ay Kalel at sa kasalukuyan na nagtatrabaho bilang isang teller sa isang bangko. Mahilig din ako mag-paint at mag-drawing na ginagawa kong sideline para meron akong extra income, lalo na sa panahon ngayon. Masasabi ko na lolo's boy ako. Lumaki kasi ako sa lolo't lola ko sa side ng aking mother. Parehas kasing nagtrabaho sa abroad ang parents ko noong bata pa ako. Kaya naman kinailangan kaming ihabilin sa aming lolo at lola ng time na yon. Tatlo kaming magkakapatid na inalagaan nila ng ilang taon at ako ang bunso. Bata pa ako at ang akala ko noon ay sina lolo at lola ang mga magulang ko. Pero habang lumalaki ako at nagkakaisip ay doon ko naunawaan ang lahat. Mas naging close ako sa aking lolo Oweng kesa sa aking lola Celeste. Strict kasi si lola. Siya yung palaging nagpapatulog sa amin tuwing tanghali kahit bakasyon. Siya yung papaluin kami kapag pasaway kami. Tuwing linggo ay sinasama niya kami sa simbahan para makinig ng misa. Habang si lolo ay konsentidor. Kapag may pera siya ay palagi niya kaming binibigyan. At dahil ako ang paborito niya ay mas malaki palagi ang sa akin. Magkamukha raw kasi kami kaya favorite apo niya ako. Masayahin si Lolo Oweng. Marami siyang kwento tungkol sa kalokohan niya noong kabataan niya. Spoiled ako sa kanya, ako ang palagi niyang isinasama sa bayan kapag bumibili siya ng mga butong pananim at fertilizer. Pagkatapos ay ibibili niya ako ng laruan o kaya ay kakain sa isang sikat na fast food. Madalas tuloy ay mapagalitan ni lolo si lola. Baka raw lumaki ako na matigas ang ulo dahil sa spoiled ako. Kapag ganoon ay tatawa na lamang si lolo at hindi na magsasalita para hindi sila mag-away ni lola. Isa nga lang ang ayaw ko sa aking lolo Papa Dudut. Sobrang lakas niyang manigarilyo. Kahit pagbawalan ay hindi sumusunod. Kasiyahan na raw nito ang sigarilyo kaya pabayaan na siya. Meron siyang paboritong lighter na gawa sa metal. Yung may takip tapos tumutunog kapag binubuksan at sinasarado. Palagi niya yung pinapatunog kapag nakaupo siya at walang ginagawa. Ngunit ang kasiyahan ni Lolo Oweng ay naglaho nang sumakabilang buhay si Lola Celeste. Grade 6 ako nang mawala si Lola. Biglang nanghina ang katawan nito at dinala sa ospital. Sa bahay ay naghintay si Lolo sa pagbabalik ni Lola. Umasa siya na buhay na babalik si Lola Celeste pero hindi na Papa Dudut. Sa lamay ng lola ko ay hindi umalis si Lolo Oweng sa tabi ng kabaong ni Lola. Palagi niyang pinupunasan ng salamin ang kabaong. Hindi siya umiyak pero alam ko na sobrang lungkot niya na wala na ang babaeng katuwang niya sa buhay. Umuwi na rin ang nanay at tatay ko nang mawala si Lola Celeste para sila na ang mag-alaga sa amin. Lumipat na kami ng bahay sa city habang si Lolo Oweng na biglang humina ang katawan nang mawala si Lola ay binantayan ng dalawang kapatid ni Mama. Umatungal ako ng iyak nang iwanan ko si Lolo Oweng sa probinsya.
Natatandaan ko na sinabi ko na hindi ako sasama kina mama at doon lang ako kay lolo. Nanlaban ako noon, Papa Dudut, at ayokong sumakay sa van na maghahatid sa amin sa bahay na ipinagawa ng parents ko habang nasa abroad sila. Nahirapan ang lahat sa akin. Kalel, sige na. Sumama ka na kina mama at papa mo. Hayaan mo at susunod ako ron. Bukas na bukas ay nandun ako. Ang nakangiting sabi ni Lolo Oweng sa akin, Papa Dudut, habang ako ay umiiyak. Talaga po, Lo? Baka hindi yan totoo, ha? Sisigok-sigok kong turan. Abay, kailan ba ako nagsinungaling sa'yo? Aniya sabay gulo ng aking buhok. Automatic na kapag ginulo niya ang buhok ko ay pipisilin niya ang magkamila kong pisngi. At dahil sa bata pa ako at madaling mauto ay naniwala ako kay Lolo Oweng. Sumama na ako sa parents ko dahil umasa ako na sa susunod na araw ay naroon na si Lolo. Pero lumipas ang maraming buwan ay walang Lolo Oweng ang pumunta sa bahay namin. Ilang araw akong umiyak bago ko natanggap na hindi ko na makakasama si Lolo araw-araw at tuwing bakasyon ko na lamang siya makikita. Ang pagkamiss ko kay Lolo Oweng ay unti-unting nabawasan lalo na nang tumungtong na ako ng high school. May mga naging bagong kaibigan ako at natuon ang pansin ko sa mga kaibigan ko. Sa paglalaro ng basketball at kung ano-anong bagay na normal na ginagawa ng isang teenager. Tuwing bakasyon ay nagpupunta kami sa bahay ni Lolo Oweng at tuwang-tuwa siya kapag nakikita ako. Ako ang una niyang niyayakap. Kahit binatilyo na ako ay hindi pa rin nawawala yung binibigyan niya ako ng pera. Itago ko raw at wag ko raw sabihin sa mga kapatid ko na binigyan niya ako at baka mainggit. Sa paglipas ng mga taon ay napansin ko ang lalong paghina ni Lolo Oweng. Hindi na niya ako kayang buhatin. Hindi na siya nagtatanim dahil mabilis siyang hapuin. Palagi siyang inaatake ng hika at hindi pwedeng walang katabing oxygen. May pagkakataon ay natake siya ng hika habang magkatabi kami sa higaan niya. Takot na takot ako kasi hirap na hirap siyang huminga. Sabi pa niya ay sasama na siya kay Lola Celeste at may inaabot pa ang isa niyang kamay na hindi ko nakikita. Sa tuwing bumabalik ako sa syudad ay nakakalimutan ko kaagad si Lolo Oweng. Nagiging masaya ulit ako dahil sa aking mga kaibigan. Hanggang sa nakagraduate na ako ng high school at nag-college na, kumuha ako ng BS Accountancy. Natuto na akong manligaw at nagkaroon na ako ng una kong girlfriend. Kung busy ako nung high school ay mas naging busy ako noong college. Mas dumami ang dahilan para mahati sa marami ang oras ko. Kung noon tuwing wala akong pasok ay napunta ako sa probinsya para bisitahin si Lolo Oweng. Nang time na yon ay hindi ko nagagawa. Pupunta man ako sa kanya roon ay ilang araw lang. Palagi kong sinasabi kay Lolo na marami akong ginagawa. Ngingiti siya at sasabihin na naiintindihan niya ako. Kahit na isang beses ay hindi ko narinig sa kanya na nagtampo siya sa akin. Isang gabi pag uwi ko ng bahay mula sa pakikipag-date sa girlfriend ko ay naabutan ko si mama na kausap ang kapatid niya na mas matanda sa kanya. Namumugto ang mata ni mama at nang tanungin ko kung bakit ay nalaman ko na nasa ospital daw si Lolo Oweng. Hindi raw makahinga kaya dinala na sa ospital. Personal na nagpunta sa amin si tita dahil kailangan din nila ng pera. Malaki kasi ang kulang nila sa pambayad sa bills ni Lolo sa ospital. Kapag may oras kayo, umuwi kayo sa bahay. Matanda na ang tatay, mas humihina siya ngayon. Huwag naman sana pero may pakaramdam ako na baka sumunod na siya kay nanay. Malungkot na sabi ni tita kay mama. Simula ng araw na yon ay halos tuwing weekend ay nauwi si mama para makita si Lolo. May pagkakataon na nagtatagal siya roon para tumulong sa pag-aalaga kay Lolo Oweng. Paminsan-minsan ay sumasama ako pero mas maraming beses ang hindi kasi busy ako sa mga ginagawa ko. Naging sunod-sunod din ang pag-aya sa akin ng mga kaibigan ko na pumunta sa kung saan-saan kaya hindi ko talaga magawa na sumama palagi kay mama para bumisita kay Lolo Oweng. Ang nasa isip ko kasi ay hindi pa mawawala si Lolo Oweng.
Nakakapagbiro pa siya sa akin. Kahit paano ay nakakatayo siya. Nagagalit pa nga kapag tinutulungan. May hika lang daw siya pero hindi siya baldado. Sa paglipas ng mga araw ay napansin kong mas nagiging mapaghanap ng atensyon si Lolo. Halos araw-araw siyang tumatawag sa akin at naglalambing na bumisita na ako sa kanya. Miss na raw niya ang paborito niyang apo. Minsan ay nabibigyan ko siya ng pagkakataon pero mas maraming beses na hindi dahil sa dami ng aking ginagawa. Nung huling beses na bumisita ako kay Lolo Oweng ay sinabi niya sa akin na gusto niyang pumunta sa bahay namin sa syudad. Gusto raw niyang makita yung mga trophy ko sa mga basketball tournament na sinalihan ko. Marami rin daw kasi siyang ganon noong kasing edad ko siya. Sa kanya raw ako nagmana ng hilig sa paglalaro ng basketball. Matagal akong hindi nakabisita kay Lolo Oweng. Palagi ulit siyang tumatawag sa akin kahit nasa gitna ako ng klase. Pinagpatayan ko siya ng phone ng ilang beses. Kalel, puntahan mo naman ako dito. Marami ako naipon na barya para sa iyo. Saka namimiss ko na yung guluhin niyang buhok mo at pisili ng pisngi mo. Ang sabi sa akin ni Lolo nang magkausap kami sa telepono. Pasensya ka na Lolo, hindi ako pwede ngayon na pumunta dyan. Ang dami kong schoolworks. Hayaan mo at babawi ako sa susunod na buwan. Wala na akong masyadong gagawin next month. Makakasama na ako kay Mama every week, ang sabi ko. Ganon ba apo? O sige ha, pasensya ka na rin kung palagi kitang inaabala. Alam mo naman na ikaw ang paborito kong apo dahil kamukha kita. Ang natatawang sambit ni Lolo Oweng. Masama man na malaman pero hindi totoong marami akong ginagawa sa school. Sa buwan kasi na yon ay anniversary namin ng girlfriend ko at magpupunta kami sa isang beach at 2 gabi kami roon. Nagsinungaling ako kay Lolo Oweng dahil ayokong isipin niya na mas importante pa ang girlfriend ko kesa sa kanya. Ang naisip ko pa isang beses lang ay darating sa amin ang kasintahan ko, ang first anniversary pero si Lolo ay marami pang beses ko siyang pwedeng makita at makasama. Naging masaya naman ang celebration namin ng girlfriend ko ng aming anniversary. Pagod na pagod ako nang makauwi sa bahay. Mahaba kasi ang biyahe. Gabi na nang makarating ako sa bahay, humiga ako sa aking kama at nakatulog na. Nalimpungatan ako ng madaling araw at may narinig akong yabag ng paa sa aking kwarto. Bumangon ako para alamin kung may ibang tao sa loob ng aking kwarto. Dahil alam na makasama ko sa bahay na ayokong may pumapasok sa aking kwarto nang hindi nagsasabi sa akin. Nang masanay ang mata ko sa dilim ay may nakita akong bulto ng tao na nakatayo sa tapat ng open cabinet na lalagyan ng aking trophy sa paglalaro ng basketball, medals at kung ano-anong awards na nakuha ko simula nung ako ay mag-aral. Kahit bulto lang ang nakita ko ay alam kong si Lolo Oweng yon. Sa tagal ko siyang nakasama kahit anino niya ay makikilala ko kaagad. Lolo Oweng? Kailan ka pa dumating? Tanong ko sa inaantok na boses. Gusto kong makita itong mga trophy mo Khalil. Abay napakarami na pala no. Nakaka-proud ka Khalil. Natutuwa niyang sagot. Thank you Lo. Yung iba nga dyan nasa school nung high school ako. Hindi ko na nakuha. Kaya mas marami sana yan Lolo. Ang nagmamalaki kong sabi. Basta sobrang proud ako sa iyo apo ha. Galingan mo pa para madagdagan pa ang mga nakalagay dito. Ang sabi ni Lolo Oweng. Napangiti ako sa mga sinabi ni Lolo. Damang-dama ko na proud talaga siya sa akin. Ang ipinagtataka ko lang ay kung bakit amoy bulaklak si Lolo Oweng. Kung hindi ako nagkakamali ay amoy yon ng ilang-ilang at sampagita. Noong ko lang siya naamoy ng ganon. Tinanong ko si Lolo Oweng kung sino ang kasama niyang nagpunta sa amin. Hindi siya sumagot at ang sabi niya ay matulog na ulit ako at aalis na siya. Ang akala ko sa sinabi niyang aalis siya ay lalabas ng aking kwarto. Hindi ko na siya hinintay na makalabas at bumalik na ako sa pagkakahiga. At dahil sa antok pa ako ay mabilis akong nakabalik sa pagkakatulog.
Ang sabi ko sa akin sarili kapag umaga na ay saka ko kakausapin muli si Lolo Oweng. Pagsapit ng umaga ay buwaba na ako para kumain ng almusal. Napansin ko na namumugto ang mata ni Mama. Hindi ko yon pinansin dahil sa masaya ako na nasa bahay si Lolo Oweng. Una kong tinanong si Mama kung tulog pa ba si Lolo. May pagtataka niyang sinabi na hindi niya ako maintindihan. Nang sabihin ko na alam kong nasa amin si Lolo dahil nasa kwarto ko siya kagabi at tinignan ng mga trophy ko ay nagkatinginan sila ni Papa. Hindi ko sure kung takot ba o pagkalito ang reaksyon nila. Khalil, imposible ang sinasabi mo dahil wala na ang lolo mo. Patay na siya kagabi pa. Umiiyak na deklara ni Mama. Iyon ang pinakamasakit na salitang narinig ko sa buong buhay ko, Papa Dudut. Nanlamig ako ng sobra at hindi ako makagalaw. Hanggang sa umiyak ako at napahagulhol. Kahit umiiyak ako ay sinabi ko na imposible na wala na si Lolo dahil nakausap ko siya kagabi. Pero sinampal ako ng katotohanan ng ipabasa sa akin ni Mama ang text message ni Tita na nagsabi na patay na nga talaga si Lolo Oweng. Hindi ko kayang ipaliwanag ang nangyari ng gabing nakita ko si Lolo Oweng sa kwarto. Ang sabi ni Papa ay baka sa huling pagkakataon ay binisita ako ni Lolo dahil ako ang paborito niyang apo sa lahat. Nangyayari daw talaga ang ganon lalo na kapag sobrang malapit ang namatay sa taong binisita nito. Sa madaling salita ay kaluluwa ni Lolo Oweng ang nakausap ko ng gabing yon, Papa Dudut. Hindi ko tuloy alam kung matutuwa ako o matatakot. Sa unang gabi ng lamay at sa mismong libing lamang ako nakapunta dahil na rin sa dami ng aking ginagawa sa school. Sa unang gabi ng lamay ay nagkakwentuhan kami ng tita ko na siyang kasama ni Lolo Oweng sa bahay. Ang sabi sa akin ni tita bago raw malagutan ng hininga si Lolo ay ako ang hinahanap. Pinapatawagan ako kay tita para magkausap kami ni Lolo. Hindi raw ito iinom ng gamot hanggang hindi ako nakakausap. Ang gusto pa ay papuntahin ako sa bahay ni Lolo. Mabuti raw at nauto ni tita si Lolo na kunwari ay nakausap na ako at papunta na ako kaya uminom na ito ng gamot. Nakatulog daw si Lolo at nang i-check ni tita ay napansin nito na hindi na humihinga si Lolo. Agad itong dinala sa ospital pero hindi na nagawa pang i-revive. Mas lalo akong nalungkot sa aking nalaman, Papa Dudut, kahit pala sa huling hininga ni Lolo Oweng ay ako ang hinahanap niya. Grabe ang konsensyang naramdaman ko. Pakiramdam ko ay sobrang sama kong apo dahil hindi ko napagbigyan ang lolo ko na nag-alaga sa akin noong bata pa ako sa hiling nito bago pumanaw. Mas ginusto ko pa na magpakasaya kasama ang girlfriend ko kesa sa makasama si Lolo Oweng. Sa libing naman habang binababa ang kabaong ni Lolo sa hukay ay hindi ko maiwasan ang umiyak. Iniisip ko kasi na kung pinuntahan ko siguro si Lolo noon ay baka sa oras na yon ay buhay pa siya. Baka hindi siya namatay kung nasa tabi niya ako. O kung mawala pa rin siya ay hindi gaanong kabigat ang aking pakiramdam dahil sinamahan ko siya. Pagkatapos ng libing ni Lolo Oweng ay hirap na hirap ako makausad. Parang nawalan ako ng gana na kumilos. Palagi akong tinatamad. Ang dahilan ay dahil patuloy kong sinisisi ang sarili ko sa pagkamatay ng aking lolo. Ang laki ng pagsisisi ko na hindi ko siya pinuntahan para man lang sana ay sa huling pagkakataon ay nakita niya ako. Ang paborito niyang apo pero hindi ko yon nagawa para sa kanya. Khalil, alam ko na sinisisi mo ang sarili mo sa pagkawala ng lolo mo pero gusto kong sabihin sa iyo na wala kang kasalanan. Kaloob na ng Diyos ang nangyari para hindi na rin mahirapan si Lolo Oweng mo. Ang sabi sa akin ni Mama at napansin niya yata na sobrang lungkot ko. Ewan ko ba ma? Hindi ko kayang hindi sisihin ang sarili ko. Gusto akong makita ni Lolo pero pinili ko ang magsaya kasama ang ibang tao. Nagsisisi kong sambit. Isang linggo after ng libing ni Lolo Oweng ay doon na ako nakaramdam ng kakaiba. Lalo na kapag mag-isa ko. Yun bang parang may palagi akong kasama o katabi.
Tapos magtataasan na lamang ang balahibo ko sa braso at batok ng walang dahilan. Sabi pa naman ng iba kapag ganun daw ay merong malapit na multo o kaluluwa sa iyo. Siyempre sino ba naman ang iisipin kong kaluluwa kundi si Lolo Oweng. Kapag may ganon akong nararamdaman palagi kong ibinubulong na sana ay huwag magpakita sa akin si Lolo. Oo, lolo ko siya pero ibang usapan na kapag multo na, Papa Dudut. Medyo matatakutin kasi ako sa mga ganong bagay. Sinabi ko yon kay mama at aniya kahit siya ay nakakaramdam ng ganon. Huwag daw ko matakot dahil si Lolo Oweng yon. Nagpaparamdam sa amin kahit wala na upang madama nito na mahal niya kami. May isang gabi na napanaginipan ko si Lolo Oweng. Umiiyak siya at sinabi sa akin na malaki ang tampo niya sa akin. Nagulat ako nang bigla niya akong sakalin at parang napakagaan ko na naiangat niya habang hawak ako sa leeg. Takot na takot ako nang magising. Pakiramdam ko ay hindi tampo ang nararamdaman ni Lolo sa akin kundi galit na. Kahit naman siguro ako ay ganon ang mararamdaman ko. Kapag yung paborito mong tao ay wala sa tabi mo habang ikaw ay nag-aagaw buhay. Isa sa mga nakakatakot na nangyari sa akin matapos mamatay si Lolo Oweng ay nang mag-isa ako sa bahay. Kailangan kasing umuwi nila mama at papa sa probinsya ni papa dahil may asikasuhin sila tungkol sa isang property na binili nila. Lahat ng kapatid ko ay sumama at ako lang ang hindi. Naisip ko na baka magparamdam sa akin si Lolo Oweng. Kaya inaya ko ang dalawa kong kaibigan lalaki sa bahay para mag-overnight. Dahil sa alam ko na doon sila matutulog ay nanood kami ng horror movies. Marathon ang ginawa namin, Papa Dudut. Hanggang sa nabigla ako nang sabihin nila na uuwi na sila. Anong uuwi? Overnight kayo hindi ba? Ang nababahala kong tanong. Sorry Kalel, nagwawala ng girlfriend ko, ayaw maniwala na puro lalaki tayo dito. Alam mo naman ang mga babae hindi ba? Mga tamang hinala, naiiling na paliwanag ng kaibigan ko. Yung isa ay uuwi na rin kasi tinatamad ng mag-overnight dahil dalawa na lang kami. Nakaramdam ako ng takot nang maisip ko na matutulog ako sa bahay ng ako lang. Ang masakla pa, nag-marathon ako ng horror movies kaya active na active ang imagination ko sa mga katatakutan. Wala na akong nagawa para pigilan ang mga kaibigan ko, Papa Dudut. Pagkaalis nila ay nagkulong ako sa aking kwarto. Hindi ko pinatay ang ilaw at naglagay ako ng earphone sa aking tenga at nagplay ng music para kung sakaling magkalampagan ng mga kaldero at kutsara sa kusina ay hindi ko yun marinig. Ang problema, hindi ako makatulog kasi masyadong maliwanag. Kaya kahit ayoko ay pinatay ko pa rin ang ilaw. Nagtalukbong na lamang ako ng kumot. Napapapikit na ako nang may maramdaman akong parang malamig na hangin sa aking talampakan. Nakakapagtaka dahil balot na balot ako ng kumot at imposible na may makapasok na hangin. Lolo Oweng, wag ngayon please. Bukas na lang po ng umaga ikaw magparamdam. Natatakot na ako eh. Bulong ko na may kasamang takot. Narinig yata ni Lolo ang pagbulong ko na yon dahil biglang nawala ang lamig sa aking talampakan. Kahit yung parang may nasa tabi ako ay nawala kaya kahit papaano ay napanatag ang aking kalooban at nagawa ko ng makatulog. Laking pasalamat ko sa Diyos dahil maliwanag na nang magising ako. Pagbaba ko sa salas ay nagtaka ako sa nagkalat na abo ng sigarilyo sa sahig. Amoy sigarilyo ang paligid at unang pumasok sa utak ko ay ang dalawang kaibigan ko na nasa bahay kagabi. Nagyosi siguro sila noong bumili ako ng chicherya at soft drink sa labas. Pauwi na sina mama ng araw na yon kaya winalis ko na ang abo at nag-spray ng air freshener at baka mapagkamalan nila na naninigarilyo ako. Ayaw kasi ni Papa na naninigarilyo kami dahil nakakasira yon ng kalusugan at mahirap ihinto kapag nasimula na ang bisyong yon. Akala ko ay naalis ko na ang amoy ng sigarilyo sa may salas ngunit pagdating ni na mama ay agad na naamoy nito ang sigarilyo sa hangin. Kalel, nanigarilyo ka ba? Dito pa talaga sa loob ng bahay? Hindi ba bawal na bawal kayong manigarilyo?
Hindi mo ba nakita ang nangyari sa Lolo Owing mo nang dahil sa paninigarilyo niya? Ang galit na sabi ni Mama sa akin. Hindi ako naninigarilyo, Ma, promise. Sa mga kaibigan ko yan. Hindi ko kasi sila nasabihan kagabi, katwiran ko. Siguraduhin mo lang na hindi ka naninigarilyo, Kalel, ha? Dagdag pa ni Papa. Nang makita ko sa campus ang dalawa kong kaibigan ay sinabi ko sa kanila na sa susunod na magpupunta sila sa bahay ay huwag silang manigarilyo sa loob. Doon sila sa labas dahil ang hirap maalis ng amoy ng yosi sa loob ng bahay. Itinanggi nila na nagsigarilyo sila sa bahay. Ang sabi pa nila ay wala silang ganong bisyo. Tinanong pa nila ako kung nakita ko ba sila na nagsigarilyo kahit na isang beses. Tama sila, Papa Dudut. Never ko silang nakitang nagyosi kaya napagtanto ko na hindi silang dahilan kung bakit may abo ng sigarilyo sa salas at kung bakit amoy yosi doon. 2 linggo simula nang mawala si Lolo Owing ay hindi pa rin naaalis ang pakiramdam ko na nasa tabi ko siya palagi. May mga pagkakataon na kapag nasa kwarto ako ay maririnig ko yung pagbukas sarado ni Lolo Owing ng paborito niyang lighter. Matitigilan ako at biglang kikilabutan. Ang matindi pa ay may pangyayari na nagising ako ng madaling araw dahil narinig ko ang pagtunog ng lighter ng aking namatay na lolo. Talagang kinikilabutan ako dahil hindi yon guni-guni, Papa Dudut. Malinaw sa pandinig ko ang aking narinig. At mas nakakatakot pa ay parang nanggagaling yon sa loob ng aking kwarto. Hindi ko nga alam kung saang parte. Nang mawala ang tunog ay sinundan niyo ng amoy ng sigarilyo. Alam ko at nararamdaman ko. Nasa kwarto ang kaluluwa ni Lolo Owing ng oras na yon. Maganda siguro ay dumalaw ka sa puntod ng tatay, Kalel. Baka nagtatampo sa iyo dahil isang beses ka lang nakipaglamay. Humingi ka ng sorry sa kanya. Ikaw ang favorite niyang apo kaya nagtatampo siguro sa iyo ang lolo mo. Ang sabi sa akin ni Mama nang ikwento ko sa kanya ang nangyari. Baka nga yan ang dapat kong gawin, Ma. Alam na siguro ni Lolo na nagsinungaling ako sa kanya nung inaya niya akong bumisita sa kanya bago siya mamatay. Sang-ayon ko. Sumakto na may 3 araw akong magkasunod na walang pasok tapos ay kasunod noon ay weekend. Magandang pagkakataon yon para magbakasyon. Inaya ko ang girlfriend kong si Risa at yung 2 kong kaibigan na lalaki na sina Jelly at 30 na magbakasyon sa probinsya ng lolo ko. Sumama sila sa akin dahil wala naman silang gagawin o pupuntahan sa mahabang araw na wala kaming pasok. Pagdating sa lumang bahay ng aking lolo at lola ay natuwa sila. Sinabi ko sa kanila na doon ako lumaki. At dahil sa ginawang tambakan ng isang kwarto ng mga naiwang gamit ng lolo at lola ko, at ang dalawa ay sa 2 kapatid ni Mama ay isang kwarto na lamang ang natira na pwede naming tulugan. Yun ang kwarto ng aking namatay na lolo at lola. Wala nang gamit doon. Tanging mga aparador at higaan ang meron kaya hindi nahalata na mga kasama ko kung sino ang dating nagmamay-ari ng silid kung saan kami matutulog. Hindi ko balak na sabihin sa kanila na patay na ang may-ari ng kwartong yon at baka matakot sila. Ako naman bagaman at may takot ay hindi gaanong katindi sapagkat alam ko na hindi ako mag-isang matutulog sa kwarto dati ng aking Lolo Owing at Lola Celeste. Hindi ko na isinama sina Risa, Jello at 30 nang dumalaw ako sa sementeryo. Hinayaan ko silang mag-enjoy sa pagligo at paglalangoy sa dagat na malapit sa bahay ng lolo at lola ko. Wala kasing ganon sa syudad kaya gusto nilang sulitin. Nagdala ako ng bulaklak at ng kandila, Papa Dudut. Umaga ako pumunta para hindi gaanong kainit. Una kong inalaya ng bulaklak at kandila si Lola Celeste at ang sunod ay si Lolo Owing. Kagaya ng sinabi ni Mama ay humingi ako ng sorry sa aking mahal na lolo. Ang sabi ko, kung totoo na nagpaparamdam siya sa akin dahil nagtatampo siya, ay buong puso akong humihingi ng tawad. Lalo na rin sa pagsisinungaling ko sa kanya para lang makasama ko ang girlfriend ko na magbakasyon. Muli akong napaiyak dahil miss na miss ko na ang aking lolo. Hindi ko alam kung totoo bang nararamdaman ko pero habang nakatingin ako sa lapida ni Lolo Owing ay parang may gumugulo ng buhok ko at pumipisil sa magkabila kong pisngi.
Naramdaman ko rin ang presensya ni Lolo Oweng sa aking harapan. Bigla tuloy ako natakot, Papa Dudut. Kahit sobrang liwanag ay hindi ko naiwasan na matakot kaya hindi na ako nagtagal sa sementeryo at umalis na ako. Wala namang nangyaring kababalaghan sa unang gabi naming lahat sa bahay. Bali mag-isa si Risa sa kama habang kaming tatlong lalaki ay naglatag ng foam at banig sa sahig. Hindi naman kami pinabayaan ni tita dahil ipinaghain nila kami ng masarap na almusal. Habang kumakain kami nagulat ako at ang dalawa kong tita sa sinabi ni Jello. Nasaan na po pala yung matandang lalaki? Hindi ba siya sasabay sa atin sa pagkain? Tanong ni Jello sa gitna ng aming pag-aalmusal. Ha? Wala nang matandang lalaki na nakatira dito. Sagot naman ni tita. Seryoso po ba kayo? Kagabi pagaba ako para mag-CR may nakita kong matandang lalaki na naninigarilyo sa may tumba-tumba. Madaling araw na po yun. Tugon pa ni Jello. Si Lolo Oweng, ang sabi ni tita habang nanginginig ang boses. Kahit ako ay kinalabutan, Papa Dudut. Hindi ko kasi naisip na kahit sa mga kaibigan ko ay magpapakita siya. Ang akala ko ay sa aming pamilya niya lang siya magpaparamdam pero mukhang nagkamali ako. Nang magtanong ang mga kasama ko ng tungkol kay Lolo Oweng ay iniba ko ang aming pinag-uusapan. Ayaw ko kasi talaga na mabalot sila ng takot sa ilang araw na bakasyon namin yon. Ang pagpaparamdam ni Lolo Oweng sa mga kasama ko ay nasundan pa. Isang gabi, Papa Dudut, nagkatuwaan kami na bumili ng lambanog nang magpunta kami sa bayan. Gusto kasi yung tigma ng mga kasama ko at pagsapit ng gabi naglabas kami ng bilog na lamesa at mga upuan sa tapat ng bahay. Doon namin napiling mag-inuman sapagkat presko. May ilaw sa labas ng bahay kaya maliwanag sa pwestong yon. Habang umiepekto sa amin ang lambanog ay lumakas na ang aming pagsasalita. Malakas na kami nagtatawanan hanggang sa may itinuro si Jello sa bintana ng kwarto kung saan kami natutulog. May nakikita raw siyang matandang lalaki na nakatayo. Tinawag pa niya at pinabababa para tumagay. Huy, sino ba yung tinatawag mo? Ang natatawang tanong ni 30 kay Jello. Yung matanda sa bintana, hindi niyo ba nakikita? Turan pa ni Jello. Naku, lasing na yan kung ano-anong mga nakikita. Wala namang matanda sa bintana eh. Pakli ni Risa. Tumingin ako sa bintana at nakita ko ang matandang tinutukoy ni Jello. Medyo malayo siya kaya yung hugis ng katawan lang nito ang nakita ko. Tapos patay pa ang ilaw sa kwarto kaya hindi talaga makita ng mabuti. Ang nakapagtataka ay kami ni Jello ang tanging nakakakita sa tao na naroon habang sina Risa at 30 ay hindi naman. Nang tanungin ako ni Jello kung nakikita ko ang matanda ay sinabi kong hindi at nagbiro ako na iba pala talaga ang epekto ng lambanog kay Jello. Kung ano-ano ang mga nakikita nito. Natapos ang inuman namin na halos madaling araw na. Naubos namin yung isang malaking bote at talagang nalasing kami ng sobra. Suray-suray kami sa pag-akyat ng hagdanan. Pagpasok namin sa kwarto ay kanya-kanya na kami ng higa. Nakapikit ako pero hindi pa ako tulog, Papa Dudut. Nakakaamoy ako ng sigarilyo kaya nagbukas ako ng mata. Malakas ako napasigaw sa takot nang makita ko si Lolo Oweng na nakatayo sa ulunan ko at nakatanghod sa akin. Madilim ang mukha niya pero alam ko na nakangiti siya sa akin. Agad din siyang nawala na parang namalik mata ako. Nagtaka ang mga kasama ko kung bakit ako napasigaw. Nagdahilan na lamang ako na may nakita kong daga na dumaan. Hindi ko na alam kung ano ba talaga ang gusto ni Lolo Oweng sa akin, Papa Dudut. Hindi ba sapat yung paghingi ko ng sorry sa puntod niya kaya nagpakita pa rin siya sa akin. May gusto ba siyang sabihin na hindi niya nasabi? O sadyang nakikipaglaro lang siya sa akin, Papa Dudut? Alam ni Lolo na matatakotin ako kaya baka ako ang trip niyang pakitaan. Pero sana sa panaginip na lamang siya magpakita at huwag kapag gising ako. Hindi ko kasi talaga kaya na makakita ng multo o kahit makaramdam kahit sabihin pa na kamag-anak ko yon. Kinausap ko rin si tita tungkol kay Lolo Oweng. Gusto ko kasing malaman kung nagpaparamdam din si Lolo sa kanila lalo't nakatira sa bahay kung saan binawian ng bahay si Lolo. Naku, kahit sa panaginip ay hindi nagpapakita sa akin si tatay. Gusto ko nga na magparamdam siya sa akin pero wala talaga eh. Bakit mo pala natanong, Kalel? Nagpaparamdam ba sa'yo si Itay?
ang tura ni tita. Opo kahit nasa bahay ako sa amin hindi lang pagpaparamdam, nagpapakita pa rin siya sa akin tita. Tugon ko. Talaga? Paborito ka talaga niya. Siguro kaya siya sa'yo nagpaparamdam dahil wala ka sa tabi niya nang mawala siya. Gusto ka talaga niyang makita Naluluhan ang sabi niya. Yan din ang hinala ko tita. Kahit na wala na siya pinapakita niya pa rin sa akin na paborito niya ako. Pero natatakot na ako tita. Takot po kasi ako sa mga multo kahit si Lolo Owing pa yun Multo pa rin yun. Sambit ko. Huwag kang matatakot, lolo mo yun. Hindi ka niya sasaktan. Sa kakausapin mo kapag nagpapakita sa iyo, pakisabi na mahal ko siya. Ang sabi pa ni tita. Mahirap gawin ang sinasabi ni tita na huwag akong matakot. Pero may parte ng puso ko na gustong makausap si Lolo Owing. May mga nais akong sabihin sa kanya. Gusto ko na humingi ng tawad hindi lamang sa puntod niya kundi sa mismong kaluluwa niya. Baka kapag ganoon ang ginawa ko ay tuluyan na siyang matahimik. Last day na ng bakasyon namin sa bahay ni Lolo. Sinulit namin lahat ang araw na yon at nag-swimming kami, namasyal sa kung saan-saan at kumain ng mga pagkain na sikat sa lugar na yon. Nang sumabit ang gabi ay nagkaiyaan kami na manghuli ng mga maliliit na limasag sa tabing dagat. Maraming ganon lalo na kapag bilog ang buwan kagaya ng gabing yon. Pero dahil ayaw ni Risa at mas gusto niya na magpahinga na dahil mahaba ang biyahe namin ay hindi na ako sumama. Sina Jello at Thirdy na lamang ang sumama sa mga kalugar namin na manghuli ng alimasag sa dagat. Naiwan kami ni Risa sa kwarto at dahil sa kaming dalawa na lamang ang naroon ay naisipan ko na ayain siya na may mangyari sa amin. Mabilis kong napapayag ang girlfriend ko, Papa Dudut. Wala na kaming saplot na dalawa habang hinahalikan ko siya. Ay bigla akong nakarinig ng pagtunog ng lighter ni Lolo Owing. Sinundan yun ang amoy ng sigarilyo. Hindi ko yun pinansin pero nagulat ako nang biglang sumigaw si Risa. Nag-hysterical siya at takot na takot, Papa Dudut. Bakit? Anong nangyari? Naguguluhan at nag-alala kong tanong. May matanda sa pinto, wala siyang mukha. Nahihintakutan na sigaw ni Risa habang nakaturo sa pinto. Tumingin ako sa itinuro niya pero wala akong nakita. Nanginginig sa takot si Risa kaya niyakap ko siya. Dahil sa nangyari ay nawala na kami ng gana na ituloy ang dapat ay gagawin namin. Siyempre alam ko na si Lolo Owing ang nakita ni Risa. Ang aking naisip ay nagpakita si Lolo Owing sa girlfriend ko para hindi matuloy ang aming gagawin. Narealize ko rin na hindi pa yon ang tamang oras para gawin namin yon ni Risa. Wala akong gamit na proteksyon at malaki ang possibility na mabuntis ang girlfriend ko. Lihim akong nag-thank you kay Lolo Owing dahil gumawa siya ng paraan para hindi matuloy ang pagtatalik namin ni Risa. Umaga nang umalis kami sa bahay ni Lolo Owing pero bago yon ay pumunta muna ako sa puntod niya para magpaalam. Sa sobrang takot ni Risa sa nakita niya noong isang gabi ay sumama ang pakiramdam niya sa biyahe. Nilagnat pa nga siya. Pagbalik ko sa bahay ay hindi pa rin huminto ang pagpaparamdam ni Lolo Owing sa akin, Papa Dudut. Para kung nasaan ako ay naroon din siya. Palagi ko siyang kasama. Minsan ay napapanaginipan ko siyang nakaupo siya sa may tumba-tumba niya habang naninigarilyo. Nag-uusap kaming dalawa at sinasabi ko sa kanya na hindi ba siya napapagod na palagi siyang nakasunod sa akin. Ang sagot niya ay masaya siya na nagagawa na niyang sundan ang paborito niyang apo kahit saan. Nababantayan na raw niya ako kahit saan ako magpunta. Pero Lolo Owing, hindi mo ba gustong makita si Lola Celeste? Ayos na kami rito, magpahinga ka na, ang sabi ko sa kanya. Malapit na kami magkita ng lola mo, huwag kang mag-alala, tugon niya sa akin. Nagising ako sa panaginip na yon na may ngiti sa mga labi ko. Masaya ako kasi maganda ang sinabi ni Lolo Owing. Mukhang tapos na siya sa pagtatampo dahil hindi na niya ako sinasakal kagaya nung una ko siyang napanaginipan. Sumapit na ang ika-40 days ni Lolo Owing at nagkaroon ng pamisa at simpleng salo-salo sa bahay sa probinsya. Kahit inaya ako ng mga kaibigan ko sa araw na yon na mag-beach ay hindi ako sumama sa kanila. Ayaw ko na kasing magtampo si Lolo Owing sa akin. Medyo naging emosyonal kaming lahat nang inalala namin si Lolo at syempre maging si Lola Celeste.
Kahit ako ay naiyak dahil miss na miss ko na silang dalawa. After ng 40 days ay napansin ko na hindi na nagpaparamdam si Lolo Oweng sa akin. Wala na yung bigla akong makakaamoy ng sigarilyo o makikita ko ang bulto o anino niya sa dilim. Kahit sa panaginip ay hindi ko na rin nakita pa ang lolo ko. Siguro nga ay totoong kapag 40 days after mamatay ng isang tao ay umaalis na ito sa lupa at nagpupunta na sa langit. Nakakatawa nga Papadudot kasi noong palaging nagpaparamdam si Lolo Oweng ay takot na takot ako at panayang dasal ko na huwag siyang magparamdam. Ngunit nang huminto na siya sa pagpaparamdam ay sobra akong nalungkot. Na-miss ko lalo siya ng sobra. Sa kasalukuyan ay hindi ko na talaga nararamdaman si Lolo Oweng. Kasama na siya siguro ni Lola Celeste sa langit. Ang sabi ni Mama ay nagsiselos daw siya sa akin noong palaging nagpaparamdam si Lolo sa akin. Kagaya pala siya ni Tita na nagnanais na makausap si Lolo Oweng kahit nasa panaginip pero hindi po yun nangyari. Mas lalo ako na konsensya sa mga sinabi ni Mama. Kasi nung buhay pa si Lolo Oweng ay hindi ko siya napaglaanan ng oras kahit alam ko na may sakit siya at maaaring mawala anumang oras. Tapos itong si Lolo Oweng, yung 40 days niya sa lupa ay parang sa akin niya nilaan para kahit kaluluwa na lamang siya ay makasama pa rin niya ako. Kaya kung nasaan man ngayon si Lolo Oweng, gusto kong sabihin sa kanya na maraming salamat. Babaunin ko ang lahat ng mga ipinayo niya sa akin noong siya ay nabubuhay pa. Kahit matagal na siyang wala ay hindi ko siya makakalimutan dahil habang buhay siyang nabubuhay sa aking puso. Sincerely yours, Kalel. Maikli lamang ang buhay at hindi natin alam kung kailan ito magwawakas. Wala tayong kontrol sa kamatayan ng isang tao kaya mas maganda na habang nandyan pa at kasama natin ang mga mahal natin sa buhay ay iparamdam natin sa kanila ang ating pagmamahal sa gawa man ito o sa salita. Masakit ang mawala ng mahal sa buhay lalo na't merong kang pagsisisi sa iyong puso na hindi mo siya nakasama ng matagal kahit merong kang kakayahan na gawin yon. Palagi po nating pahalagahan ang bawat segundo na lumilipas lalo na sa ating mga lolo at lola na siyang naging isa sa mga gabay natin noong tayo ay mga bata pa lamang at magpahanggang ngayon na tayo ay may edad na. Huwag nating kakalimutan na sila ay tumatanda at hindi na bumabata. Ibig sabihin po ay umiikli na rin ang oras na ilalagi nila sa ating mundo. Paglaanan natin sila ng oras hanggang kaya natin para kung sakali na sila ay lumisa na ay wala tayong pagsisisihan. Hanggang sa muli, ako po ang inyong Papa Dudut. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.